college admission test score na ina-accept sa Human Services program. Okay? So, meron pang dalawa na dapat kong i-admit. Wait lang. Alright. I am sure you are very excited about the announcement of your schedule in terms of your final defense. As I have said earlier, we cannot hold back time. Talagang eto na yon. Okay. I was thinking this morning because I was actually about to prepare the letter addressed to the dean um, with regard to your final defense. And it was actually the dean who suggested that your final defense um, may take place on April 13, 14, 15, which I think is also your schedule for your final exam. I do not know the wisdom of the dean saying that to me, but I think this is of great advantage to all of you because when I opt to schedule your final defense before the mentioned dates, um, I think there are still a lot of groups who are not ready to submit their papers. Okay? So, I concurred with his suggestion. If you notice, uh, 4 days yung, ay 3 days yung nabanggit niya, pero when you had your proposal defense, in fact, 6 days yun eh, because 2 days um, ang allotted sa bawat set, hindi ba? So, naging 6 days yon. Pero nung tinignan ko yung scheduling kasi masyadong matagal and at the same time, nagbigay sila ng deadline sa amin sa college kung sino yung mga dapat na i-recommend for the search for best thesis in the college. And when your paper um, will qualify, then you will be endorsed to the search for best paper or best thesis in the campus. And then after that, when you qualify, you will also be endorsed to the university for another set of competition. And you will um, the yeah, you will compete um, with the groups, no, na nanalo sa campus competition ng best paper. And then I think medyo malaki yung binibigay nila na premyo for that. So sana maayos at meron kaming makitang maayos sa mga papel ninyo. So ang initial na plan ko, um, nakita ko na yung, for example, sa set A, if I will give you 2 days for the final defense, for the 18 groups or 19 groups to defend, uh, parang masyadong mahaba na baka hindi din natin ma-accommodate yung iba pang sets dahil paano natin mapili yung mga i-recommend natin. So, ang nakita ko, kung sa set A, halimbawa, may mga panel members who are not part of the morning session, for example, and who are actually just part of the second day
schedule, I'd rather make it simultaneous so that all of us na faculty members ay pwede nang mag ano ba yun, asikasuhin yung mga grupo where they are seated as members of the panel. So nakita ko yun na possible na arrangement natin. That is why I think you just have to be conservative in terms of expecting when to have your defense. Like set A may only have the defense for a day kasi simultaneous yan. And then set B will also have it for a day. And then human services will also have it for a day. Set A will have it on the first day, set B will be on the second day, and set C, the human services, will have it on the third day. So the schedule will still be from April 13 to 16. Yun na lang ang ano natin. Yun na lang ang isa-set natin na schedule. So that those who will not be accommodated during the simultaneous defense, there will be, if there will be some kind of adjustment on the time, as well as baka magkakaroon ng conflict later on sa schedule dahil ang nakita ko pa lang naman ay yung mga ilang grupo where the members of the panel are available. Magbigay lang tayo ng leeway, magbigay lang tayo ng konting karagdagang oras siguro, or half day, parang ganon, para dun sa mga hindi maa-accommodate just in case na ito ay hindi posible. Yung mga ibang grupo na hindi posible. I just hope nagkakaintindihan tayo. So, iisipin ninyo na ang set A will be on April 13, set B is April 14, set C, Human Services, ay April 15, and then meron tayong isang araw. Pero sana yung isang araw na yon ay hindi na mangyayari. Okay. So, uulitin ko, halimbawa, sa isang oras, like we start at 7 o'clock, 7 to 8, there might be two groups who will have their defense at the same time because they do not have the same members of the panel. So I will be requesting 2 rooms if that is possible. Yan yung yan yung venue ng defense ng proposal defense natin noon, yung magkalapit lang, yung 2 room na kung saan yung nakita yon na neighbors lang talaga sila, para hindi mahirapan yung members ng panel na lumipat kung need nilang lumipat dahil andito na sa kabila yung mga ganon. So ganong setup ang most possible na mangyayari. So sana klaro yun ha. And then when are you going to submit your papers? When are you going to submit your manuscripts? Ito din ay kagaya nung pinag-submit nyo sa akin during the proposal defense. Kindly listen very well. Submission of your manuscripts. Ito po yung 4 na manuscripts, and it's going to be the complete set of manuscripts, ha? Pagka sinabi kong kompleto, that would mean from chapters 1 to 5. Do not forget, of course, your bibliography, important attachments. I will be telling you what are the important attachments, as well as the preliminary pages of your paper. I will also be telling you these preliminary pages. So chapters
1 to 5 and the ones that I told you earlier. And I expect you to submit your paper. Deadline of submission, oo, pakilagay dyan sa notes nyo, sa phone ninyo, is April 6, 7, 8. Okay. Is April 7. Why April 7? Because on the 8th, April 8, that will be the time that I have already distributed your manuscripts to the different members of the panel. 9 is a holiday. So definitely, your teachers won't be around. We won't be around. And 10 falls on a Friday. And alam naman natin na ang Friday natin ay held online. So, I repeat, April 7 ang submission ng complete na manuscripts because April 8 will be the distribution of these manuscripts to the members of the panel. April 9 ay walang pasok and April 10 online. Okay. Noong tinanong ko kay Dean kung Dean, hindi po ba pwedeng mag-defend, mag-final defense ang mga bata na kahit na yung sa online sked sana, like Friday, yun ang sabi ko, para at least maging 5 days sana or iabot natin ng Saturday para 6 days nga sana. Ang sabi niya, hindi pwede kasi strict sila doon sa implementation nung cutting of ano ba yun? Of days of work and para mag-cut tayo ng cost in terms of yung mga electricity na binabayaran natin, yung pagpasok din ng mga janitors para maglinis, etc. So, sana klaro yun ha. Lahat naman ata dito represented ng bawat section. So, gusto kong tanungin, meron ba kayong hindi naintindihan doon sa sinabi ko kanina pagdating sa scheduling ng inyong thesis? Okay, so hearing none, ibig sabihin malinaw po ito. Ayoko mamaya na ang itatanong nyo na, magtatanong na naman kayo sa akin sa GC natin. Magtatanong kayo sa GC natin. Ibig sabihin kapag ka nagtanong kayo, hindi kayo nakinig sa akin, nahiya kayong magtanong sa akin na eto naman na yung pagkakataon, hindi naman kasi nakakahiya ang magtanong habang andito na tayo ngayon sa Meet. Yes, John? Ma'am, clarify ko lang po ulit yung date kung may information po sa date ng final exam namin which is April 15 to 17 po. Okay, April 15 to 17? Yun ba yung nasa calendar of Yes, ma'am. Okay. Kung April 15 to 17, walang problema doon. Kaya mag-conflict yan doon sa ating final defense. Kasi si Dean, siya mismo ang nagsabi, makipag-usap na lang tayo, sasabihin natin kay Miss Tin, Ma'am Iya, sabi niya, na defense ng mga bata, ganun din sa mga teachers. Kasi kayo lang naman ang mag-take ng exam eh. Kayo lang naman ang magfa-final exam, di ba? Hindi naman kayo, ano ba yon? Yung mga non-graduating naman ay iba ang kanilang schedule. So, wag nating alalahanin yun. In case lang na, halimbawa, no, hindi kakayanin yung 3 days na nabanggit ko kanina, bawat set, and we go beyond, walang magiging problema. If we go beyond the 3 days na sinet. Basta, ang alam ko, kung 15, 16, 17, which falls on
a Wednesday, Thursday, and Friday, to think na ang Friday ay hindi naman dapat na ganun. Mukhang ipapa-Monday yun. Parang ganun. So, hindi natin alam. Wala pa namang, sa'yo ko nalaman, Jan, na yun pala ang nasa calendar of activities ninyo. Sa academic calendar, I should say. Hindi pa rin magbabago yung ating schedule sa final defense. Anything else? Yes, Miss Liza? Hello, ma'am. Good morning po. Hello, good morning. Ma'am, anong time po sa 7 yung deadline po? 7 in the morning because sobrang dami ng papel, susulatan ko yan, 'di ba? Napansin nyo, sinusulatan ko yung papel para alam natin kung saan natin i-distribute. Ang tagal din ng pagdi-distribute, ang tagal din ng ano niyan, ng collation as well as distribution niyan. So imagine niyo kung 80 ng groups ng set A, 90 ng set B, 19 ang set C, how many groups all in all? It's more than 50. Tama ba? Oo. More or less 50 groups kasi. So 50 times 4 na manuscripts. So ang deadline ko would be 10 o'clock. Tuesday, that is April 7, 10 o'clock. Okay na yon? Oh, sige. Katulad ng sinabi ko, hindi talaga natin mapipigilan ng oras. Tadhana nyo na ito. The time has come na sinasabi nga nila. So, kaya nyo yan. Kaya nyong habulin yung deadline of submission of manuscripts on April 7 at 10 a.m. So, dapat before 10 a.m. meron na akong mga makitang manuscripts. And kasi yung 10 o'clock na yun na yung time na ako naman ang gagalaw para masulatan ng mga yon and then mag-distribute. Kasi sa April 8, naibigay na lahat dapat yan sa mga members ng panel. Ano pang katanungan? Ma'am, available daw po ba kayo for consultation today, ma'am? Ngayon na, kasi this afternoon, hindi na ako papasok. Noted, ma'am. Thank you po. Yung consultation na yan, pwedeng ngayon na rin. Pwede nyo nang tanungin sa akin ngayon. That is the very reason kung bakit ko kayo minute online. Dahil kapag nag-i-schedule naman ako ng consultation natin na face-to-face, mangilan-ilang grupo lang ang nagpupunta sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako nangangain ng tao. Tapos kapag nagpapa-online consultation naman ako, mangilang-ilang grupo lang din naman ang nagpapa-consult sa akin. So, iniisip ko na lang na they must be doing their thesis, ayaw nilang paistorbo, kaya hindi na sila nagpapa-consult sa akin. Or wala kasi sila ngayon sa Tugigaraw, ayaw nilang sadyain na magpunta sa akin para magpa-consult, so choice nila yon. Yung mga ganun lang naman, naiintindihan ko na ang mga yan. Kung tutuusin, malalaki na kayo.
alam nyo na kung ano ang responsibilidad ninyo, 'di ba? So, ganun na lang yung iniisip ko. Pero, saksi ang mga ibang grupo na kapag ka nagpa-consult sila sa akin, kinakausap ko naman sila. At natuturuan ko naman sila. Pero sana, ganyan ang ginagawa nyo sa mga advisors ninyo. Kasi ang advisors nyo rin dapat ang tumutulong sa inyo. But do not expect your advisors to be writing your paper because that is not their responsibility. Thesis writing is for you. 'Di ba? Oh yes, Miss Cherry. Good morning, ma'am. Good Ma'am, morning. Ma'am, nabanggit niyo po kanina na may major attachment po na kami ilalagay sa manuscript. Ano po yung mga attachment na need po naming ilagay no ka, ma'am? Okay. So, you listen sa mga attachments, ha? Para hindi na naman magtanong isa-isa. Number 1. Yung copy ng ethics review. Okay? Meron yon. So, sa bawat manuscript, may kopya dapat na nakalakip sa manuscript. Number 2, doon sa qualitative ang kanilang study, meron kayong pinavalidate na questionnaire ninyo. Gusto kong i-attach ninyo yung certification galing sa validator ng questionnaire ninyo. So kung ilan ang nag-validate, yun din dapat ang bilang ng certification. So kung itatanong nyo sa akin, ma'am, yung certification kasi ay andun na mismo, yung pinirmahan na po nila mismo at nailagay na nila doon kung ano yung mga comments nila, yon ang i-attach ninyo. Qualitative pa lang tayo, ha? Still sa qualitative, yung binigay ko na form, I just gave it, kailan ba yon? Hindi ko alam kung kailan ko na ibigay, doon sa audit form. Sa audit form. Meron na rin doon yung pipirmahan ng auditor. Kung nakita nyo, kung binigyan nyo ng pansin yung binigay ko na yon na form, yun na kasi ang gagamitin ninyo. So, andun na yung pirma ng auditor, that would be enough. But for those of you who opted to obtain a different certification doon sa pag-audit ng inyong thematic analysis at saka yung sa coding ninyo, you might as well have to include that. Okay? Next, pinapilot kayo noong inyong pinapilot nila, yung mga panel members ninyo nag-suggest na i-pilot test nyo yung inyong interview guide. For example, pati yun, kailangan yung resulta pala, you don't need to attach it, yung resulta nung pilot study ninyo doon ay dapat na naka-reflect sa inyong chapter 3 under instrumentation or data gathering instruments. Okay? So sana malinaw yon. Another na i-attach ninyo, dapat ko pa bang sabihin na i-attach ninyo yung inyong interview guide or yung ginamit nyong interview for the focus group discussion? Bakit ko yun tinatanong sa inyo? Kasi naniniwala ako na naintindihan nyo ako nung sinabi ko na doon sa certification nila that
it has undergone validation and it has undergone validation, andun na sa unang andun na sa unang form na pinapa-attach ko sa inyo. Okay? So, yon yung inyong major attachments. Okay. Doon naman sa mga quantitative, makinig ng mabuti, just the same yung certification na nanggaling sa Ethics Review Board. Importante yon. Pangalawa, yung validation din ng inyong questionnaire kapag ka nag-self-made questionnaire kayo o kaya merong mga panel members na nagsabi na kailangan nyo pa ring ipa-validate yung inyong, ewan ko ba, basta nagtataka lang ako, yung inyong standardized questionnaire. Validation there means ipaano nyo pa siya, di ba? How do you call that? Ipa-pilot test nyo pa siya. Ibig sabihin, yung resulta dapat ng pilot test ninyo ay mag-reflect na doon sa data gathering instruments ninyo under Chapter 3. When I say you reflect it, you discuss what did you do during the validation study, okay, and also yung mga psychometric properties na lumabas doon sa questionnaire ninyo. Kasi yun naman ang hinahanap nila. Kaya kayo nagpa-pilot test. Yung reliability niya na sinasabi. Okay? And then, another would be, kung quantitative, yun lang naman so far sa quantitative. Now, for those groups na nag-mix methods, ibig sabihin lamang noon, kung tig-iisa sana doon sa pure quanti at saka pure quali ang mga certification or kind of certification na i-attach nyo, di dalawahin nyo na yung sa inyo. Kasi baka pinapilot test pa nila yung inyong standardized questionnaire, tapos pina-validate pa nila yung inyong interview guide or yung interview guide nyo, kung FGD man ang ginawa ninyo, basta yung interview guide nyo ay pina-pilot test nila. And at the same time, pina-validate din nila. So, ganun lang. So, sana malinaw yun, ha? Bukod pala doon, my dear students, yung bibliography nyo o yung references nyo. So, did you ever open the file which I gave you on citation as well as yung references / bibliography na APA style 7th edition? That should be the thing that you need to follow sa inyong paglagay ng references. Okay? Now, sa preliminary pages naman, ito yung preliminary pages. Makinig na mabuti at please lang magsulat kayo. Hanapin ko lang, ha. Preliminary pages.
Alright? Listen please. Of course, yung title page ninyo, huwag niyong kalimutan. Magagawa niyo na ba to? Yun ang tanong. Doon sa preliminary pages kasi, meron ng acknowledgement, meron ng dedication. Okay. May table of contents na dapat doon. Very important yung table of contents, ha? And then, yung list of tables nyo, tapos yung inyong abstract. Ang tanong, kung wala kayong oras, halimbawa, ma'am, wag muna yung acknowledgement, wag muna yung dedication, okay lang naman. Ang importante na makikita doon sa preliminary pages ay yung table of contents, tapusin nyo yon, yung list of tables nyo as well as figures kung meron man. Okay, that would be another page. And then yung abstract ninyo is another page. Yung abstract, importante, it should be limited to 300 words only. Ang abstract nyo, ha? And then, I will teach you how to do your abstract. Hindi yung mga iba, yung abstract na nila, parang buong chapter 1 ang itsura niya. Hindi dapat ganon. It is limited to 300 words. So I repeat, for the preliminary pages, which must be found already sa manuscript na isasubmit nyo on April 7. Do not forget the title page. And please lang, yung title page ninyo, ayusin ninyo. Sinabihan na kayo kung paano ang itsura ng title page. Okay? Next, table of contents. You have to complete that. And then, yung list of tables, list of figures if you have, and of course, yung inyong abstract. Okay? What else? Alright. Doon pa pala sa mga major attachments ninyo, nakalimutan ko yon. If your questionnaires were downloaded from the internet and they are not actually found in the guidance office, yun ay dahil ito yung mga questionnaires na they are publicly utilized, no? Kindly attach yung questionnaires na yon. Please lang, paki-attach yung questionnaires na yon, as well as the scoring and interpretation nung questionnaire. So, lahat ng 4 na manuscripts nyo, meron dapat naka-attach. Pero kung halimbawa, ang ginamit nyo ay questionnaire na galing sa guidance like EQ, ano ba yon? Yung ALSAT, o kaya yung college adjustment scales, yung mga ganon, hindi nyo na kailangang i-attach yun. Ang mga binabanggit ko lang ay yung mga questionnaires na na-download nyo talaga sa internet. Okay. At saka yung kanilang scoring and interpretation. I will also be sending to you a picture of yung abstract, kung paano ang itsura niya, which will definitely be
the one that you are going to follow when you will submit your paper for binding sa university. Yun ang iaano ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo na copy. Yes, Miss Althea, you're raising your hand. Ma'am, tungkol po dun sa dun sa dinownload na questionnaire po. Paano pag tinranslate po namin ito? Pareho pong English at Filipino yung i-attach namin? Yes, please. Okay po, ma'am. Thank Pati you yung po. mga, pala. Thank you, Miss Althea. Pati yung mga nagpa-translate ng kanilang questionnaires dahil kailangang ipa-translate. You also have to reflect that. You also need to report that in your chapter 3 sa inyong data gathering instrument. You need to state there that your questionnaire was translated to Filipino since it is utilized with respondents who are not well versed in the English language, yung mga tipong ganon, and what kind of translation did you do? Was it a forward or backward translation? May mga ganon na sinasabi eh. So, lahat ng yon na pinagdaanan ng questionnaire ninyo, kailangan maipakita nyo doon sa inyong chapter 3 under data gathering instruments. And of course, pati rin yung certification ha, Miss Althea, and yung ibang grupo na ganun ang nangyari sa kanilang questionnaire na kailangang na pinatranslate nila. Yung certification din nung expert na nag-translate at saka yung nag-validate din nung translation. Kailangan nyo ring i-attach yon. Okay. That will be part of your appendix. Yung appendix nung inyong manuscript. Yes, Miss Christine. Si Miss Christine muna and then mamaya si Miss Ira May. Miss Christine? O, kung sino na ang naunang mag-speak sa inyo, yun na lang yung yung magsasalita. Kasi ang dami niyo ng taas ng kamay eh, hindi ko na alam kung sino yung nauna sa next. Che. Yes, Ira. Good morning po, ma'am. Ma'am, about po sa pina-require noon ng ethics about sa proofreading, ma'am. Need din po ba namin yung parang certification kung meron po ba, ma'am, na ilagay kung sakali? Kapag ni-require kayong mag-proofread, Yes po. di ba kayo ni-require bago kasi nila binigay yung inyong yung approval nila to conduct already your study, meron ba kayong binigay sa kanila na certification that nagdaan sa proofreading na yung inyong papel? Wala po, ma'am, kasi saka lang po namin pina-proofread nung binigay na po yung pending result ng ethics namin. And you were able to let it be proofread? Yes po, ma'am. Okay, you attach that also. Yung parang yung attachment po ba, ma'am, na ilalagay namin is kukunin namin doon sa pinagpa-proofreadan namin, ma'am, or ilalagay na lang po namin sa may manuscript kasi yun po yung sinabi ng ethics sa amin na ilalagay namin. Put it sa manuscript. Sige po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay, thank you, Miss Ira. Che, K, whatever, kung paano ko ba yun i-pronounce. Isa ka sa mga nagtaas ng kamay kanina. Andyan ka ba? K, Che? Good morning po. Ma'am Yes. Charis po. Oo, bongga ka naman kasi. Che pala, Charis pala, Che. Charis. Okay. Ma'am. Ma'am, paano ko po kapag yung basis po namin ng scoring
ng questionnaire is yung literature po ng author po. Yeah, Okay lang po na literature yung i-attach po, ma'am? Or yung mismong part lang po ng kung paano yung scoring po? ganito, yung part kung papaano yung scoring, and then you just have to put the source of that scoring. So for Sige po, example, ma'am. if print nyo yun, that is just a way to show na yung scoring nyo ay hindi nyo gawa-gawa. And then you have a proof, di ba? So, halimbawa, pinicturean nyo lang dahil ayaw nyo nang i-encode yan, ganon. Ini-screenshot nyo yun o kaya ini-snip nyo, and then below it, saan nyo nakuha yun? Meaning, yung complete reference nyo ang ilalagay nyo doon sa baba niya. And you attach that. Wala nang problema. Or, Sige po, ma'am. Miss Cha, parang ganito, kung ayaw mo mang i-attach yun, di ba dinedescribe nyo yung scoring nyo doon sa instrument nyo, data gathering instrument? Yes po, ma'am. And yung scoring, ganun po. Kapag ka dinescribe nyo naman na doon, mag-in-text citation lang kayo na nakuha nyo sa ganitong source yung scoring at saka interpretation ninyo. Ganun. Sa chapter 3 po, ma'am. Yes. Bale, hindi na po siya ilalagay sa major attachment po kung ganun, ma'am. Yeah, that can also be another way of doing it. Sige po, ma'am. Thank you po. Basta properly cited siya, Yes, ma'am. Okay. Yes, Jan? Good morning, ma'am. Gusto About po dun siyang sa nagtatanong. file na ipa-audit po, nakalagay po kasi doon need na mag-provide ng transcript, raw data, and codebook, ma'am. Yung raw data po na ipro-provide namin is yung recorded po namin na audio po. Pwedeng ganon o yung na-transcribe nyo na. Okay, ma'am. Hindi po kasi Pero- namin napaano sa participants Oo. namin, ma'am. Yes, pero ganito, my dear students yung form na binigay ko sa inyo is actually an ideal form. Why do I say it's an ideal form? Because most of the time, yung mga auditors nyo are very busy. And what they just need is actually the ano ba yun? How you were able to come up with the codes and the themes that you have. So, wag kayong masyadong kabahan. Ideal nga na sinasabi. Ibig sabihin, pwedeng binigay nyo na yon sa inyong auditor, pero alam nila kung anong hahanapin kasi nila doon. So, you just have to be ready. Patingin nga yung mga na-transcribe nyo. Kasi syempre, di ba, nag-record kayo nung interview. Isinulat nyo kasi yun kung ano yung mga responses ng mga respondents nyo. Yun, pwedeng makita yun. Pero, yung raw data kasi was still, nagdaan pa yan ng pag-transform pa, such as what you did noong kayo ay nag-come up with coding, and then yung themes o yung coding sub-themes, yung major themes, mga ganon. So, doon nga sa form, huwag kayong mag-alala, alam ng mga auditors kung alin doon talaga ang titingnan nila. Pero ang importanteng ipapakita nyo kasi doon ay yung Excel file ninyo, kung ginawa nyo sa Excel. Yung mga verbatim, o yung mga responses, and then the themes, and then the code, and then the initial code, final code, kung nag-final coding kayo, and then kung papaano kayo nag-come up na nung mga themes ninyo. Okay? I hope I was able to satisfy your question, Jan. Yes, ma'am. Yes, Miss Ivy.
Ma'am, yung ibang questionnaires po kasi namin na dinownload namin online, ma'am, walang interpretation po na provided dun sa manual. So, yung statistician po namin yung nag-derive po ng descriptive values po ng scores based sa range, ganun. Isasali po ba namin yun sa attachment po, yung descriptive values na nilagay ng statistician, or sa chapter 3 na lang po yun? Pwede niyong ilagay yun sa chapter 3, sasabihin nyo nga lang na arbitrary scale yun. You have to indicate it's an arbitrary scale. But you know what? Ang tanong ko, Miss Ivy, is that, did you exhaust your effort in looking into the literature for similar studies that actually utilized the questionnaire which you also utilized? Para sana ma-cite nyo yung source nyo of scoring and interpretation instead of coming up with an arbitrary scale. Ma'am, Honestly, did you yes, read the questionnaire? And yung una kong tanong kanina, talagang nag-effort ba kayo na tinignan? At o biglang nyo na lang sinabi, wala na kasi, so mag-arbitrary scale na lang tayo. Because it's just easy to do that. Another question, Miss Ivy, is this. Inintindi nyo ba ng mabuti yung questionnaire ninyo? Kasi baka mamaya, ang hiningi ng questionnaire is the sum of the responses lang. Tapos, madalas kasi, ang nangyayari, kahit na hindi naman yung, ang lalabas sana ay yung scale na 1 point something to 3 point something, 3 point something to 4 point something, mga ganun. Kaya nagiging, ang data nyo na ay ang tawag sa data na yon, hindi siya, yung ganon. Alam niyo yung ginagawa nila na ganon? Na ano bang scale na ginamit nyo? Kung Likert scale yan, like gagawa ako ng arbitrary scale niyan, 5 minus 1, 1 is the lowest score, and then 4 is the answer, divided how many levels ang gagawin ko. Yung mga ganon. Ganon ba, Miss Ivy, ang nangyari sa interpretation ng data nyo? ma'am, yes, ma'am. Ano din po, ma'am, nung proposal po, ma'am, sinuggest din po ni Sir Ren sa amin na ganun yung gawin, ma'am. Kasi nag-multivariate regression analysis po kami, ma'am. Tapos nag-source din po kami, ma'am, ng ibang studies po na similar, ma'am. Wala pong available po na interpretation talaga, ma'am. Okay. So, yun ang gagawin ninyo. You have to put there in your data gathering instruments under chapter 3 na you just came up with an arbitrary scale. And, well, doon sa limitation, part yan ng limitation ng study nyo. You go back to your limitation of the study or yung sa scope and delimitation, ilagay mo doon na one of the limitation is that you just came up with an arbitrary scale to be able to interpret the responses or the scores of the respondents on that particular scale or test. You have to admit that, Miss Ivy. Okay po, ma'am. Noted po. Thank you, ma'am. Basta ilagay nyo, ha? Yes po, ma'am. Okay. Next question. Yes, Miss Ira? Ira, Ma'am, yes po, ma'am. services ka ba? Yes po, ma'am. Okay. Ay, praise the Lord. May human services na nagtatanong sa akin. Dahil ang human services ay mailap sa akin. My God. Excuse me po, ma'am. Type po na ako, ma'am. Ira. Yes po, ma'am. About po sa may
study namin sa may naging SOP po namin. Unfortunately po, ma'am, nagbago kami ng isang instrument, which is yung isa po is yung PPS QR. Yung pong previous na instrument namin, ma'am, marami siyang subscale. Pero nung nagpa-pilot po kami, ma'am, yung naging result po nun is mababa po kung yung mga subskill niya, mababa po yung mga cronbacks nila. Pero kapag AS1 po, ma'am, mataas. Paano kaya yun, ma'am? Sa may RRL po namin kasi naka-base doon po sa may mga subskills yung arrangement ng team namin sa may RRL. I-retain po ba namin yung mga literature doon sa may RRL kahit ganun po yung naging result ng cronback namin, ma'am? Okay. First, what you just need to declare is the overall scale. Ibig sabihin, huwag mo nang ilagay yung mga iba't ibang dimensions or phases niya. Kasi ikaw mismo ang nagsabi, Yes po. Ma'am, kapag sa... ibig sabihin siguro na kung bakit yun, baka unidimensional yung yung scale, hindi siya multidimensional. Actually, Dahil doon sa nature ng respondents ninyo. yes po, ma'am. And problema din po kami, ma'am, kung sa may discussion, yung discussion po niya, per sub-skill pa po ba? Or AS1 na lang namin, ma'am? Ganito, di ba, AS1 ang resulta. What is your variable? Ma'am, peer pressure po, tsaka relational aggression, ma'am. Ano yung tinutukoy mo na na mababa ang subscales niya? Yung DARAS po, ma'am. May 9 sub-skills po kasi, ma'am, nasali po namin sa SOP. Huwag mo gamitan ng DARAS na hindi ko nga alam yun. Diverse relational aggression po, ma'am, skill. Okay, about aggression. Yes po, ma'am. Okay, di ba, aggression, yung buo ang ide-declare ninyo. Dahil yun ang katanggap-tanggap ang kanyang cronback alpha. Ibig sabihin, reliable naman siya. Tama? Yes, But when it comes to the scales, huwag nyo nang i-declare yun. Huwag nyo nang i-declare yun. Kasi saan nyo ba yun i-declare? Doon sa data gathering instrument. Tama? Yes po, ma'am. Okay. Ngayon, ang next na question mo sa akin, tapos na tayo doon Yes po. Ang next na question mo sa akin ay, papaano kapag kami ay magdi-discuss na sa chapter 4, about aggression ito? Yung kabuuan na lang ba o yung Per sub-skill. Okay. Yung kabuuan kasi, saka mo lang siya ma-explain ng mabuti at hindi ka magkakamaling mag-explain kapag ang binanggit mo ay yung bumubuo sa kanya, which are the dimensions of aggression. Okay? So, i-declare mo na, halimbawa, ang level of aggression nila ay mataas. Pero ano ba ang definition mo of aggression, having made use of your questionnaire? Alangan, gagawa ka ng kwento na ito ang mga binessure mo sa aggression. Ba't ka palalayo? Andun naman yung mga subscales mo. So, banggitin mo pa rin to explain aggression. But you don't need to explain all the dimensions of aggression kasi hindi mo na yun minessure. Did you still measure it? Yes po, ma'am. Kasi yung questionnaire po namin, ma'am, naka-separate na po yung per sub-skill nung binigay namin sa statistician namin. Oh, so meron kayong per sub-scale, tapos meron pa yung overall. And yung Yes. SOP nyo kasi, nabanggit pa doon yung iba't ibang subscales. Yes po, ma'am. Kasi yun po yung sinabi noon ng panelists namin, ma'am, na include You pa. maintain it, ganito, i-maintain nyo siya, i-discuss nyo pa rin doon sa chapter 4 ninyo, pero doon sa issue nyo nung reliability niya,
Banggitin mo lang ay yung sa overall. Okay po, Unang ma'am. pagdating yung per dimension. Ah? Yes po, ma'am. Thank you po, ma'am. Sa chapter 4, as is, kasi ide-declare nyo, nasa table nyo yung bawat subscale, i-discuss nyo. Okay? Yes po, ma'am. Thank you po. Next, Liza. Ikaw ba yung nag-ano, Liza? Yung nagtaas ng kamay kanina? Yes, ma'am. Yes, Miss Yes Liza. po. Hmm. Yes, ma'am. Ano po, ma'am? Mag-ask po sana kami regarding kung papayagan niyo po ba kaming magpa-validate outside of those po na sa listahan na sinabi niyo, ma'am? Like online po at a different parang since dahil po sa time constraint, ma'am, parang kino-consider po namin na magpa-validate po to one parang expert outside of CSU po, ma'am, para mas mabilis po naming makuha kahit yung isa lang po na parang validated teams namin while waiting po for the others. How expert is the expert you are telling me, Miss Liza, na outside, na online? Wait lang po. Yung isa po, ma'am, na kino-consider namin is our PM po siya and our site. Tapos, Ang parang tanong, Miss Liza, Yes, ma'am? itong kino-consider nyo na ba to ay nag-undergo na rin siya ng qualitative research? At meron ba siyang mga studies na qualitative din talaga? Yun lang po yung hindi pa po namin na verify, ma'am. Like, we're asking pa lang po for proof po nila ng po, So, parang yeah, yung tanong ko na qualification yun, lang po. yung tanong ko na yun would actually make you decide on how to answer the question na binato mo sa akin. Sige po. Yes. Okay? The link is about to end, my dear students. I'm still willing to Hi, sir. Okay, Liza, are you here? Yes, Charisse. Ma'am, good morning po ulit. Good Ma'am, morning. paano po kapag averaging po yung scoring ng questionnaire po? Ilalagay pa po ba yung manual, ma'am, or kahit sa chapter 3 na lang po? What do you mean na averaging? Yung But was that stated in the manual of the questionnaire? yes, ma'am. Okay. And yung reference po namin, ma'am, is hindi po siya exactly yung sa questionnaire na ginamit po namin. Yung amin po kasi is 44 items, ma'am, and meron pong mga 16 items, 22 items, ganun po, ma'am. And yung ginamit po is averaging ng scores po. Okay. Across all items, sinasabi ng literature na averaging ang gagamitin. Yes po, ma'am. Okay. For as long as you have that source and it's a legitimate source, it's really the same with the questionnaire that you utilized. It's one name of a questionnaire and one author lang siya. And you utilized an author
who use the same questionnaire, and yung scoring at saka interpretation is actually found or is actually declared by that author, siya na lang ang i-cite mo. You don't need to attach that. What you need to do is to reflect that in your data gathering instruments under methodology, chapter 3. Maglagay ka lang ng in-text citation kung saan mo nakuha yung basis na yon of summing all the responses and getting the average of this total score. Ano po, Have noted at po. least- Yes, ma'am. Okay. Thank you po. Yes. Miss Monica. Good morning po, ma'am. Good morning. Ma'am, according po dun sa attachment po, dun po sa content validation form po, ma'am. Yung tatlo po kasing validators namin, ma'am, is meron po silang different parang comment po. Yes. And then, tinanong ko naman po sa dun po sa validator namin, ma'am, kung if ever po magkakaiba sila, ma'am, kung ipapacheck pa po ba namin ulit yung like parang final outcome po nung interview guide namin, ma'am. And then, ang sabi naman po, ma'am, is kung what works best daw po and kung ano daw po yung choice nung advisor po namin, ma'am. Ang tanong ko po, ma'am, is kailangan po ba wait, namin Were you able to refer Sige that po. to your advisor? Yes po, ma'am. And what Yes did po, your ma'am. advisor tell you? Meron po siyang sinabi na ito po yung sundin, ganun po, ganun po, ma'am. And then yung tanong ko po, ma'am, is kailangan po ba naming ipapirma po ulit yung content validation form dun po sa dating validator, ma'am? Pero meron na ba siyang pirma doon sa nauna? Yes po, ma'am. Meron Like, na. kung yung- And ano Yes, yung ma'am. nilagay niya doon sa Meron Doon sa- naman po mga comments per ma'am, per question po, ma'am. Pero meron po kaming inibang question, ma'am, kasi sabi po nung other validator namin, ma'am, na parang leading daw po, ganun, ma'am. Kailangan po ba namin ulit like parang magpasa ng content validation form, ma'am, tas ipapirma ulit, ma'am, or i-retain na lang po namin yung parang pinaka-original po na napapirma po namin, ma'am? Sandali lang ha, sagutin ko. Sige po, ma'am. Monica, ikaw yung kausap ko kanina, no? Yes po, ma'am. Oo. In fact, advices ko din noon, ganun yung pinagdaanan nung kanilang questionnaire na nag-usap-usap kami kung ano yung final na ire-reflect sa kanilang interview guide. And if I'm not mistaken, I told them na kailangan ipapirma nila yung validation form showing yung validator na ito yung final na questionnaire or yung interview guide na nagawa namin. I hope they are here. Ang problema sa akin, hindi ko maalala yung pangalan ng mga advices ko. Parang wala sila eh. Anyway,
Yes, Faithlyn? Ma'am, itatanong ko lang po if allowed po ba na yung dalawang validator po namin is wala po dun sa sinabi mo. Kasi prior po dun sa mga sinuggest mo po na validator is ng auditor po na nagpa-audit na po Auditor? kami prior. Yes po, yes po, yes. Bongga kasi kayo eh. Nagpa-audit na po kami prior po dun sa sa sinuggest mo. Pero Sino po, naman ang auditor nyo? Gusto kong malaman. Ma'am, si Ma'am Ayn po and si Ma'am Taren. Pero yung isa po is si Ma'am Chi po. Kaya bibigyan na po namin sila ngayon ng form kasi last time po hindi po na nabigyan. No, I want you to look for another validator pa. Okay. No, that is my suggestion. Sige po. Thank you Kasi po. yung pagbabalidate ni Ma'am Taren at saka ni Ma'am, eto sa ano qualitative ito Yes, ma'am. Mixed method po kasi kami. Oo, mixed methods. Yan kasi ang hindi nagtatanong sa akin. At saka, well, hindi ko lang ito sinasabi sa'yo, Miss. Sino ba yung kausap ko ngayon? Sorry, ha? Ma'am, ako po. Yes, Miss Faithlyn. Paano ko ba ito sasabihin? Hindi ko kino-question ang kapasidad ng mga nababanggit niyong mga tao. In fact, di ba, sa inyo ba ako lahat nag-message noon na bakit paulit-ulit at gustong-gusto niyong puntahan? Ay, hindi. Sa ano ko rin ata yun? Hindi ko na maalala pero may isyong ganyan na ang nasabi ko, sa mga advices ko din ata to. Kasi question ako na pwede bang inside the school na lang, ma'am? Pero alam ko kung ano kasi ang kalakaran ninyo. Bakit nyo nililimit ang mga sarili nyo inside the school na pwede namang meron kayong puntahan na iba na para sa akin ay kilala ko kung ano yung expertise na meron sila at kung ano yung kapasidad nila pagdating sa mga bagay na yan. Okay? I think nangyari yan doon sa validation ng mga yung mga gumawa ng sariling questionnaire, yung mga gumawa ng interview guide, ganon. Tapos binalikan nyo na naman sila dito sa pagpapa-audit ninyo. Sana wag kayong magalit sa akin kapag dinidirect ko kung ano yung dapat yung gawin. Kasi ayoko magkasala. My suggestion is that I want you to consider the names that I mentioned in our GC. Okay? Sino yung kausap ko ulit? Sorry? Ma'am, ako po. Yes, Faithlyn. Faithlyn, ha? Please. Ma'am. Gusto ko pa ng isa. Tapos ka na kay Ma'am Chirbet, ano? Yes, ma'am. Pupuntahan po namin ngayon nila Michelle. Yeah. Sino Michelle? Si Michelle Magaraw. Ano to? Human Services? No, ma'am. Psych po. Ay, Diyos ko, sorry. Miss Faithlyn and company, magpunta pa kayo sa isa. Yes, ma'am. Okay po. I just hope yung mga nabanggit ko doon ay available pa sila, pero isa na lang ang nire-require ko kahit natapos na kayo sa 5 pa. Opo? Okay, ma'am. Noted po. Sana naintindihan niyo ako. Hindi ko kailangan nang i-explain ito, elaborate further, pero ang gusto ko lang maayos yung gawa ninyo. Ang hilig-hilig yung sige. Okay.
May magtatanong pa? I'm still willing to accommodate your questions. Yes, Nina? Ma'am, yung sa pagpasa po ng manuscript, same pa rin po ba na ilalagay siya sa envelope and paper folder po? Katulad nung last na nagpasa po kami, ma'am? Yes. Yes, please. Tapos, ma'am, last question, ma'am, yung sa may format and template po, same pa rin dun sa naibigay niyo po nung sa may proposal. May nabalitaan kasi kami from other college, ma'am, pero ewan namin kung legit. Pero meron po kaming nabalitaan na parang iibayin daw po yung format ng thesis, parang sa IMRAD daw po. Kung ano po. Hanggang ngayon hindi pa naman, wala pa naman kaming natatanggap na ganun na pag-iiba. Kung meron man, dapat ngayon na nila sabihin. Kasi ang alam ko, ang pinapapasa ng IMRAD ay yung mga mapipili ang kanilang papel for college search, campus search, at saka university search. Pero Thank you, ma'am. as to your submission, at this time, wala pa namang directive sa amin na meron ng pagbabago. Well, actually nga, mas maganda kapag gagawin na nilang IMRAD kasi less number of pages, ganon. Because it will be different already kapag ka-IMRAD. Thank you, ma'am. Yes. Wag na naman kayo matakot na magtanong habang andito ako dahil hindi naman ako nangangain ng tao, nagsasabi lamang ako kung ano yung dapat kong sabihin sa inyo at isagot sa inyo na makakatulong sa ginagawa ninyo. Hello? Hello? Hello po, yes po. Ay, yes po kuya. Okay. Sige. Did somebody raise his or her hand kanina? Hello? May mga katanungan pa? May mga katanungan pa ba, class? Magtanong na kayo. Ayoko nang magpagulo ako sa sa Holy Week. Yes, Rika. Ma'am, pwede ka po ba namin puntahan ngayon face-to-face, ma'am? Andito na po kami sa may faculty. Rika, naka-online tayo, di ba? Yes, ma'am. Sabihin mo na ngayon kung ano itatanong mo sa akin. Now na. Kahit andyan kayo sa faculty. Andito rin ako sa exit ng faculty room. Shoot your question, Rika. Ikaw na. Rika. Yes po, ma'am. Rika, may tanong lang ako sa'yo. Ilang beses yung grupo nyo na yan, ilang beses nang nagpunta sa akin at nagpa-consult? Pangatlo na. Ay, pangalawa po, ma'am. I-on mo nga ang camera mo, Rika, para makita ko yung mukha nyo. Okay. Yes, Rika, go. Question. Ma'am, itatanong ko kasi yung members ko, ma'am, if
sa, ang tawag doon, sa may past tense daw po, ma'am, if past tense din daw po ba yung significance of the study saka conceptual framework? No. Hindi na po. No. Well, O, narinig nyo ba ma'am, saka lahat? po pala sa Wait lang. Thank you, Miss Rika and Company. Ano? Ang tinatanong niya ay kung ipapast tense daw ba ang significance of the study at saka doon sa conceptual framework, hindi. Hindi po ipapast tense. Sige, uli. Ano pang tanong? ma'am, tapos sa ano po, sa study, ma'am, since relationship po yung hinahanap, ma'am, Walang relasyon. E di break sila. Rika. Rika, hindi kita ma'am, since marinig. relationship, ay, sorry. Ma'am, since relationship po yung hinahanap, ma'am, na ilagay po kasi namin sa chapter 3 yung ANOVA. Hindi na po ba namin siya hanapin, ma'am, since difference daw po kasi ang ANOVA? Ganito. Ano ba ang nakalagay sa SOP ninyo? Relationship, ma'am. Okay. O di palitan nyo kung anong Okay, ginamit na test of relationship nung statistician ninyo, yun ang i-reflect nyo na sa chapter 3 ninyo. Okay. Yes, Hindi ma'am. porque yun ang nangyari nung proposal ninyo, kaya nga ini-edit siya, di ba? Naku, Okay po. yun na naman kayo nag-e-edit lang eh. Alam ko na yung mga galawan nyo na yan. Sige na. Dalawa po kasi nilagay namin na statistical tools po for sa correlation, ma'am. O sige, everyone ha, makinig. Kung ano ang final na ginawa ninyo, yon ang dapat nyong i-reflect. That is why, balikan nyo rin yung chapter 3 ninyo and mag-edit kayo. Kasi hindi pwedeng discrepant yung chapter 3 ninyo doon sa nangyari sa inyong chapter 4. Okay? O take note, hindi lang chapter 4 ang ano nyo hanggang chapter 5. O may chapter 5 pa kayo. O yun na lamang yung summary, summary of findings, conclusions, and recommendations. Okay. So, mamaya, pag-uusapan natin yon. Wala nang katanungan, Miss Rika? Baka naman binawasan nyo yung tanong ko. Ay, yung tanong niya sa akin. Okay na po, ma'am. Kayong mahiya. Yun lang naman, ma'am, yung itatanong. Sa chapter 4. Magpapacheck na po kami ng chapter Chapter 4 4, kay ma'am. Ma'am Sylvia po. Very good. Sa'yo. Wala na. Ayoko nang magpa-istorbo ngayon kasi Holy Week na. Okay. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Next question. Yes, Ruben. Ma'am, good morning po. Ma'am, Good kagrupo morning. po ako ni Ira. And regarding po ma'am sa ano po namin ma'am, sa table ma'am. Napa-data analysis na po namin kasi yung ano po namin yung data namin ma'am. And sinuggest po kasi sa amin ma'am is meron po kasi kaming gender groups na na-identify, male, female, and may other genders po na iba-iba. And yung statistician po namin ma'am is inaswan na lang po niya as one group yung ano po, other genders. And now, ngayon po ma'am, tinatanong niya po kami if ano pong possible na pwedeng name po nung third group na yun. And may sinuggest naman po siya ma'am na is pwede daw po gender diverse. Okay. Ask ko lang po ma'am if pwedeng sundin na lang po namin yung suggestion po niya ma'am. Sandali lang, Ruben ha. At itong cellphone ko ay magulo. Wait lang.
Okay, Ruben, did you tell that concern to your advisor? Yes, actually ma'am, sinuggest rin po yun ng statistician namin if ever po ma'am na i-forward po namin sa advisor namin if may other suggestions po. Pero since I think busy po yung advisor namin last week ma'am, kaya hindi po namin siya na-meet. Sino yung advisor nyo? Si Ma'am Babes po. Hindi nyo man lang siya na-message? Ma'am, actually, naka-leave daw po siya today. Kaya, balak po namin bukas na lang sana siya i-meet. Okay. Ganito na lang. Yung term na binanggit ng statistician nyo, did you have any effort of searching from the internet the congruence of this term to the different gender, ano ba yun? Yung binanggit nyo kanina? Na tinik o kaya in-answer ng mga respondents nyo? Yes po, ma'am. Nung naglagay po kami sa my profile yung definition ng non-binary in case po na hindi nila alam. And may sampo na nagkwan dun po na gender, then may iba po na naglagay din ng identification nila, ma'am. Okay. Ang tinatanong ko is that, yung term ba na binanggit ng inyong statistician ay sinubukan niyong tignan kung ano yung definition niya and does it jive with the different genders na lumabas doon sa responses ng mga ng mga respondents nyo na yon in terms of gender? Ay, yung gender diverse po na parang name po ng other, parang hindi pa po, ma'am. Bakit? Ma'am, yung na-search po lang namin noon, ma'am, is yung non-binary, yung gender preferences po talaga yung na-search namin. And hindi po namin in-expect na very diverse yung kwan. Like, may naglagay po na invest na gender preferences, ma'am, parang other gender distinction po yung hinagay nila, like bi, ganon, ma'am. Yung gender preferences po, ma'am, is nagkakan lang po siya sa non-binary, binary, gender fluid, parang ganon po, ma'am. Okay. Sobra din kasing gulo niyan ko, sa totoo lang. Yes po, ma'am. And even your advisor wouldn't be able to immediately grasp that and decide on what term are you going to use. Like I myself nga parang ba't ko pa guguluhin ang sarili ko, no? Sa mga ganyang bagay. Dapat, kayo nang tumingin yan, Noted po, ma'am. Sasabihin na lang din po namin yung advisor namin, ma'am, sa magiging research pa namin. Oo. Kaya nga, itry yung i-search yung sinabi nung inyong statistician kung akma ba siya doon sa definition of terms nyo na binanggit nyo on gender preferences ba? Yun ba yung variable nyo? Yes po, ma'am. Kasi pagka sinabing gender preference, is that different from sexual preference? Yes po, ma'am. Marami po siyang term po, ma'am. Tapos may distinction din po ng pagtawag sa kanila yung na-search namin, ma'am. Okay, so ganito na lang. I-search nyo ng mabuti yung mga lumabas base doon sa inadmit ng mga respondents ninyo, and you ask the internet what could be a correct collective term for all of these responses. Kung ano man yung lumabas, ganun ang gawin ninyo, ha? Yes po, ma'am. And then doon sa internet naman, meron naman silang mga references Yes po, ma'am. Kaya doon din po nagbase nun, ma'am. Yes, Na-search ilagay mo namin. doon with references, mga ganon. Yes po. Okay? Para kapag katanungin ninyo, well, it's according to ganito. So at least meron kayong ibabatong reference ninyo, hindi nyo siya gawa-gawa.
Okay? Okay. Thank you po, ma'am. Sige. Next. Yes, Cherry. Good morning po ulit. Good Ma'am, morning. Stat din po namin. Ma'am, ask ko lang if yung binigay po kasi sa amin ng statistician namin is test summary table na po talaga siya. Significance tapos decision po. Nung trinay po kasi namin sa SPSS para ulitin lang po namin para makita po namin yung nangyari is hindi po nag-match. Hindi po nag-match sa binigay niya, and then tinanong ko po kung pwedeng patulong kami dun sa SOP namin. Ma'am, sabi niya kasi kami na yung gagawa doon. Ma'am, okay lang ba na yung sa amin na yung ilalagay namin? Na nirad Hindi po ko namin. maintindihan ang sinabi mo. Ano ang binigay ng statistician niyo? Ma'am, bali test summary lang po siya, significance at decision. Pero yung sa SPSS po kasi meron pa siyang binibigay na chi-square, DF, tapos Value. Yeah. Oo. Baka naman hindi lang ninyo alam tignan doon sa test summary niya. Ma'am, tinignan po namin yung values na nakuha namin hindi po same. Ano po kaya ang lalagay namin? Yung binigay niya na lang po na summarized table talaga or yung sa amin? May I see the summarized table? Do you have it with you? Ma'am, meron po. Pwede nyo bang ipakita ngayon? Ma'am, okay lang screen share ko. Yeah. Ganyan po siya. Hintayin kong luminaw na makita ko, Ay, sige po. Ano bang diferensya? Yung mata ko ba ang diferensya at masyado ng blurry itong nakikita ko? Okay. Ganito lang yung sa kanya, pero yung trinay po namin, nagbibigay pa po siya kasi ng chi-square tapos DF. Ganun. Yeah, there has to be. Kasi ang ilalagay nyo dapat ay ano ay Kruskal-Wallis ang ginamit niya. Yes, ma'am. Nag-grant lang ako. Meron dapat ano yan meron dapat siyang value pa rin. Can you ask from him? Ma'am, di pa niya ako nireplyan ulit, pero ang sabi niya po, dapat daw kami yung gagawa. Pero nung ginawa nga po namin, ma'am, hindi siya match. Paano naman kayo ang gagawa? Kasi bago naman siya dumating sa ganyang summary, meron naman talagang meron naman talagang values yan. Ma'am, yun din po yung gusto po sana naming makita para mas maintindihan namin yung interpretation. Ganun na ba yung binigay niya? Oy, sino ba yan? Ma'am, wag dito. May mga din siya dito. Ma'am, basta sa kabilang college po. Sige, bahala kayo kung ayaw nyo sabihin. Basta ito lang ang masasabi ko. Hanapin nyo yung values na yon dahil yun dapat ang magre-reflect sa table ninyo. Hindi yung test summary na pinapakita nyo sa akin. Yes, ma'am. Ulitin ko na lang ulit po. So, kailangan merong value pa rin. And then, before yung sig niya o yung yung p-value niya, dapat meron yung value ng Kruskal-Wallis before the p-value or the sig value. And then yung decision. Thank you, ma'am. Sabihin mo sa kanya, Sir, kasi sa table po namin, sir, kamo. Syempre, alam kong sir yan. Sa table po namin, sir, ito po kasi yung APA format na pinakita ng aming thesis teacher. Na dapat po, meron pong value talaga kung ano man tawag doon sa value ni Kruskal-Wallis, and then meron po dapat yung sig value niya o kaya yung p-value. P-value lang kasi yung pinrovide niya Ngayon, bakit niya ipapagawa sa inyo?
na bago pa man magkaroon dapat ng ganun, nung niran niya yun, meron dapat value. Ayaw lang niyang balikan. Baka marami siyang ginagawa. Balikan niyo siya. Noted, ma'am. Thank you po. Okay. Next question. Ma'am? Yes, Ninya. Ma'am, kailangan pa po ba naming mag-run ulit ng Turnitin bago mag-final defense po? Actually, dapat ganun eh. Pero, ma-accommodate kaya nila? Siguro ang final na pagparan nyo ng Turnitin ay kapag ka na-incorporate nyo na lahat ang suggestions ng panel members after your final defense. Kaya yung final defense ninyo, huwag kayong magpiesta dahil mag-work kayo agad. Kasi ipapa-plagiarism check nyo pa yan. Ha? Thank you, ma'am. Okay. Next. May mga katanungan pa? Magtanong na kayo. Hello? Meron pa? Yes, Daniela? Good morning po, ma'am. Ma'am, okay lang po ba na yung predetermined themes po namin sa qualitative part ng mixed methods namin is yun na rin po yung final themes na gagamitin namin? Come again, Daniela? Ma'am, okay lang po ba na, ma'am, meron po kasi kaming predetermined themes po para sa qualitative data po namin. And ang question ko po, ma'am, is it okay po, ma'am, na kung ano po yung predetermined themes po namin is yun na lang din po yung final themes po namin, ma'am, like no more, no less. Okay. If you are very sure of that and you are able to justify based on the responses of your interview, then that is possible. Kasi parang kagaya niyan yung inano ko, no? Yung example ko, tama? Yes po, ma'am. Oo. But just make sure that there really are no sub-themes needed. And you also need to make sure that based on your SOP, those really are the themes that could guarantee your ability to answer the set questions. SOP yan, ha? Yes po, ma'am. Yung ginamit po kasi naming questionnaire po, ma'am, yung utang na loob skill, meron po siyang 5 dimensions po, ma'am. And then, nung validate po kami, ma'am, sa mga validators po namin, one of the validators po, ma'am, suggested na i-categorize din po namin sa 5 dimension yung mga questionnaires po namin sa interview. So, parang yung mga... Ako ba yun? Ay, hindi po, ma'am. Okay. Si Sir Jones po.
Si? Sir Renz po. Okay. Yes po. And yung kaya nung tinatranscribe po namin yung mga interviews po namin, most likely po nagpo-fall po siya sa per dimension po, ma'am. Okay, kasi doon kayo nag-derive ng pag-categorize nyo ng mga questions nyo eh. Doon sa themes eh. Tama? Yes po, ma'am. Doon sa dimensions, I should say. Yes po, ma'am. Okay. So, yun po yung question ko, ma'am, kung okay lang po na yun na lang ma'am po. Kasi yun lang din naman po yung dimensions na stated po doon sa SOP namin and also po na sa ginamit po na namin na skill. So, ang tanong, hindi man lang kayo nag-coding dyan? Ay, Before ma'am, actually- coming up with that theme? Meron naman po, ma'am. Nag-coding naman po kami, ma'am. And then? Need pa rin po ba namin include yung sub-themes po namin, ma'am? Or themes na lang po agad? Sub-themes can be included. Oh, para naman makita namin na meron kayong ginawa, di ba? So, do we still need to include them po sa ano, ma'am? Sa tawag na dyan, sa result, ma'am? Or yung themes na lamang po? Yung sub-themes po? Sa result. Sige po, ma'am. Thank you po. Yes, sa result. Pwede yun. Okay na? Jan. Ma'am, yung mga sinuggest niyo po for audit, ma'am, pwede po matanong kung anong department po yung iba, ma'am, mariman kay Ma'am Sherbet. Hindi po kasi namin kilala yung iba. Si Ma'am Liza at saka si Sir Justin are from the College of Humanities and Social Sciences. So, andito lang sila. Doon naman, yung nabanggit kong tatlo pa, nasa College of Education nila sa Andrews. Okay po, ma'am. Thank you po. Pwede pa parang nakalagay pa doon si Ma'am Christine Lara, sa Andrews din siya. Or kung maistorbo nyo si Ma'am Abby, baka gusto niyang maging auditor, pwede din naman. Kasi madalas siya ang nakakabanggit ng ganyan, yung ipa-audit ang mga themes, etc. Which is, pinapagawa ko naman sa inyo. Sino yung nagtaas ng kamay? Morning, ma'am. Ako po, ma'am. Yes. Ma'am, doon sa isang instrument po namin, ma'am, is nahanap lang po namin siya online, ma'am. Downloadable siya. Pero wala po siyang binigay na tawag dito. Na ma'am, interpretation, pati scoring. Ang sabi lang doon kasi, ma'am, is i-add po, ma'am. Tapos kung ano yung highest score is yun na yung most prominent or mas salient na type of motivation nila, ma'am. Okay. So, that is the scoring and that is also the interpretation. Kahit wala na siya, kahit hindi siya provided dun sa ma'am, sa mismong pinagkuhanan namin ng instrument, ma'am. Ay, saan pala ninyo nakuha yung ganong sinasabi mo sa akin yun Ma'am, kasi ma'am, nung proposal defense, hinanapan mo kami ng parang evidence na nagsusupport sa claim namin na kung ano ang highest score is yun na yung parang mas prominent and salient type na motivation na pinapakita nila, ma'am. And nakahanap kami, ma'am. So, ang tanong lang namin, ma'am, is i-attach ba namin yung buong paper na nagsusupport dun sa claim namin, ma'am, or ilagay na lang namin siya as additional references na i-include sa chapter 3 po? I-discuss nyo kasi yon yung scoring and interpretation niyo ay i-discuss nyo yon doon mismo sa data gathering instrument ninyo, di ba? Yes, ma'am. Tapos, ilagay nyo yung reference nyo doon. Sa analysis of data pa rin, ma'am? In-text reference yun Kasi dinidiscuss nyo nga na this is how it is being scored. Tama? Yes, ma'am. Edi ilagay nyo yung reference nyo doon, yung binabanggit mo sa akin na kinuha mo sa literature. Yes, ma'am. Okay. Thank you po, ma'am. Okay.
Meron pang katanungan? Hindi na ako this afternoon I'm supposed to be with set B, but absent ko na itong afternoon session ko and whole day of tomorrow because travel time namin bukas. And half day na ng Wednesday kasi yun 'di ba? So wala na. Holy Week na yon para sa akin, para sa amin kasi sagrado na yon. Hindi ko na kayo ma-entertain. So, halimbawa man kung hanggang Wednesday meron pa kung hanggang Wednesday siguro meron pa kayong mga katanungan, you feel free to message in our GC and I'll try my best na sagutin ko kayo. Okay? So, wala nang gustong magtanong. Ibig bang sabihin yan, malinaw na ang lahat? Kasing linaw na ng aking noo? Okay, so I think tahimik na ang lahat. Yes, at least na-entertain ko at nasagot ko yung mga katanungan nyo. Gumalaw-galaw na kayo, wala nang pabanjing-banjing ngayon dahil nasabi ko na sa inyo kung kailan yung submission ng inyong manuscript. Pakisabi sa mga kaklase nyo na hindi nakapag-attend ngayon na ang submission is on April 7 until 10 o'clock a.m. only. Okay? So, sana malinaw yun Paki-on ang camera. So, yan. Mukhang okay ka na. Wala ka ng tanong Oo. Etong group na to, magsimula kaninang nag-meet ako ay combination talaga ng set A, B, at saka C. Yung C is sa Human Services, Human Services, aguni kayo man? Ni, awan sama dali yung Human Services kun. Copy, ma'am. Ay, thank you. Nag-teamwork kamot lang. Pero hindi ko alam kung sino yung nag-copy ma'am na yon. Anyway, sana nakuha nyo yung mga yung mga nasabi ko kanina. Ang isang teacher, hindi siya nagagalit kung wala naman dapat siyang ikakagalit, di ba? Ang isang teacher, nagagalit siya, yun ay dahil may concern siya sa inyo. Hindi yung nagagalit siya dahil ayaw niya sa inyo. Because if that is the case, ang teacher na yon ay may topak. Naniniwala naman ako na wala akong topak. Ira, parang may kulang ako. I-message mo na nga lang yung kapatid ko. Ay, yes po, ma'am. Nalimutan ko Hindi nyo kasi ako, Pero graduation kasi nila ngayon. Ewan ko kung may oras pa siyang I-message na lang po namin ikaw, ma'am. Tapos kung ibibigay mo po yung number niya, ma'am, kami na lang po din mag-message mo. Diyos ko, napaka-komplikado nun Parang ang dami mo nang pinagawa sa akin, Ira. O, sige. Okay. O, sige. Thank you, everyone. Thank you po. And please, gawin nyo yan, kaya nyo yan. Parte yan ng pagiging estudyante. Hindi kayo mag-graduate kung hindi nyo pinagdaanan ang mga bagay-bagay na ito under Mrs. Mamba. Okay? O, sige na, Gafin. O, you take care of yourselves, sa bakasyon, sa Holy Week. Make yourselves holy. Papaano? Gawin nyo yung thesis nyo.
Bukod sa magdasal kayo na magdasal. Bye na, Gakin. Bye-bye na. Bye, thank you, Bye ma'am. po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you, ma.